55 verse 1 says, halikayo, magsiawit tayo ng may kagalakan. Sumigaw tayo sa pagpupuri sa Panginoon na ating bato ng kanlungan at tagapagligtas. Sama-sama po tayo ngayon na magpuri sa Kanya. Luwalhatiin ang pangalan ni Jesus sa ating buhay. Amen! Sing! Diyos na walang kapares at banal, Ika'y noon at magpakailanman. Dakila't makapangyarihang Diyos, maghugay ang lahat mo, nilikha lahat ng may buhay at hininga ay sumamba at luwalhatiin ka sa kalawakan, sa kalangitan, maging sa lupa at karagatan. Luwalhatiin ka sa puso at isipan, sa kilos at salita ay luwalhatiin ka. Luwalhatiin ka, Diyos. O aming Diyos, Na walang kapares at banal, Ika'y noon at magpakailanman. Dakila't makapangyarihang Diyos, maghugay ang lahat mo, nilikha lahat ng may buhay at hininga ay sumamba at luwalhatiin ka sa kalawakan, sa kalangitan, maging sa lupa at karagatan. Luwalhatiin ka sa puso at isipan, sa kilos at salita. Luwalhatiin ka sa kalawakan, sa kalangitan, maging sa lupa at karagatan. Luwalhatiin ka sa puso at isipan, sa kilos at salita ay luwalhatiin ka. Palakpakan natin ang Panginoon. Napakabuti mo sa aming buhay, Jesus. Oh, luwalhatiin ang natin ito. Papurihan ka, pasalamatan ka sa puso at Isipang sa kilos at salita ay luwalhatiin ka sa kalawakan, sa kalangitan, maging sa lupa at karagatan. Luwalhatiin ka sa puso at isipan, sa kilos at salita ay luwalhatiin ka. Hallelujah, Lord. Di mangangamba. Di mangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging laan. Di matatag
Pagka naririyan ka palagi, di matitidag sa pagsubok. Ang pagsama mo'y tiyak at lubos, di mapipigil sa pag-awit. Pagkat ikaw ay mabuti, oh napakabuti. Oh, ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang. Sapat na at higit pa, biyaya mo'y sagana at umaapaw. Sapat na at higit pa, sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang. Sapat na at higit pa, biyaya mo'y sagana at umaapaw. Sapat na at higit pa, sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang. Sapat na at higit pa, biyaya mo'y sagana at umaapaw. Sapat na at higit pa, sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang. Sapat na at higit pa, biyaya mo'y sagana at umaapaw. Sapat na at higit pa, sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Wala nang ang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Wala nang ang mahilig pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Oh, 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 oh. Hallelujah, Jesus. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Maraming salamat kasi Sapat at higit pa, Panginoon, pinupuri ka Maraming salamat sa namin. iyo, God. Hallelujah, Pinupuri ka Lord, namin, Jesus. Hallelujah, Lord. Sa bawat dalangin ako'y naghihintay sa iyong pangako. Puso'y nagtitiwala. Jesus, ikaw ang aking pag-asa. Salita mong walang hanggan ang aking panghahawakan. Ikaw ang kaligtasan, Jesus, ako'y naniniwala. Hindi nagbabago pagmamahal mo. Dakilang Diyos, kay buti-buti mo. Di ka nagkukulang sa bawat araw. Lubos at wagas ang iyong katapatan. Kailanman ikaw ang sandigan ko. Walang
wagas ang iyong katapatan. Hindi nagbabago pagmamahal mo. Dakilang Diyos kay buti-buti mo. Di ka nagkukulang sa bawat araw. Lubos at wagas ang iyong katapatan. Kailan ba ikaw ang sandigan ko? Walang kapantay, O Diyos, sa pag-ibig mo. Tapat ka, O Diyos, purihin ka. Itataas ang ngalan mo, Ama. Tapat ka, O Diyos, purihin ka. Itataas ang ngalan mo, Ama. Tapat ka, O Diyos, purihin ka. O Jesus, itataas ang ngalan mo, Ama. Tapat ka, O Diyos, purihin ka. Itataas ang ngalan mo, Ama. Ikaw ang aking gawin, ikaw ang aking kahulugan. Pag-ibig mong danisay, sa krus sa'yo pinatunayan. Kaligtasan at kalayaan ko ay nakapit sa'yo. Jesus, salamat sa biyaya mo. Ikaw ang awit, ikaw ang aking awit, ikaw ang aking kahulugan. Pag-ibig mong danisay, sa krus sa'yo pinatunayan. Kaligtasan at kalayaan ko ay nakapit sa'yo. Jesus, salamat sa biyaya mo. Sinubukan kong lahat, kiganda sa paningin. Ang lahat ng ito'y parisan ng iyong pag-ibig na tunay at wakas. Kailanman ay di magwawakas. Nabiguan ko'y pinalitan ng ligayang binibigay. Ikaw ang aking awit, ikaw ang aking kahulugan. Pag-ibig mong danisay, sa krus sa'yo pinatunayan. Kaligtasan at kalayaan ko ay nakamit sa'yo. Jesus, salamat sa biyaya mo. Walang katulad mo, wala nang hihigit sa'yo sa kagandahan at dakilang pag-ibig mo. Na tunay at wagas, kailanman ay di magwawakas. Kabiguan ko'y pinalitan ng ligayang binibigay. Ikaw ang aking awit, ikaw ang aking kahulugan. Pag-ibig mong danisay, sa krus sa'yo pinatunayan. Kaligtasan at kalayaan ko ay nakamit sa'yo. Jesus, salamat sa biyaya mo. Ikaw ang awit, ikaw ang aking awit, ikaw ang aking kahulugan. Pag-ibig mong danisay, sa krus sa'yo pinatunayan. Kaligtasan at kalayaan ko ay nakamit sa'yo.
iyong pinatunayan. Kaligtasan at kalayaan ko ay nakapit sa'yo. Jesus, salamat sa biyaya mo. Minsan pa, ikaw ang awit, Ikaw ang aking awit, ikaw ang aking kahulugan. Pag-ibig mong talisay, sa krus iyong pinatunayan. Kaligtasan at kalayaan ko ay nakapit sa'yo. Jesus, salamat sa biyaya mo. Jesus, salamat sa biyaya mo. Jesus. Jesus, salamat sa biyaya mo. Come on, worship the Lord. Oh, hallelujah. Pinupuri ka namin. Salamat po. Hindi ka nagkulang ang pagmamahal mo. Gagaling ang gagaling sa iyo. Hallelujah. Itinataas namin. Oh, ang lahat sa iyo. Pinupuri ka namin. Salamat po. Hindi ka nagkulang. Mahal ka namin. O Panginoong Jesus. Oh, mahal ka namin. Hallelujah. Lord, tunay nga po, ang tunay na kapahingahan ay nanggagaling lamang sa inyo, O God. Lord, ano man ang gawin namin dito sa mundo, ano man ang subukan namin, hindi kami, Lord, mapapahinga because true rest comes from you, O God. So tulungan niyo po kami, Lord, na magstay lamang po sa presence niyo, O God. Lord, lahat ng papuri at pasasalamat, lahat ng buhay namin, Lord, hanggang sa huling hininga namin ay para sa inyo lamang po. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Muli po, magandang umaga sa ating lahat. Para po sa ating tithes and offerings, samahan niyo po akong basahin ng Kawikaan 24:33-34. Sa kaunting pahinga, kaunting pagtulog at paghalukip-kip mo, taong tamad ay biglang darating sa inyo ang kahirapan na para kang ninakawan ng armadong tulisan. Ang ating binasa po sa book ng Kawikaan ay nagbibigay babala kung gaano kadelikado ang mga taong tamad. Babala sa kanila kung gaano sila nalalagay sa peligro. Ang makadiyos na karunungan na ipinakita sa aklat ng Kawikaan ay nagsisilbing babala daw po at tungkol sa mga panganib ng katamaran. Minsan po ito dahil pinakikita sa paggamit ng imahe sa pagtulog. At nagpapahiwatig daw po ito na ang katamaran kapag hindi tayo gumising para magkatrabaho kinabukasan, ito po daw ay nalalagay sa peligro o alanganin ng kanilang pamilya o ang kanilang buhay. Sabi ko nga kanina, pagkagising daw po natin sa umaga o pagmulat ng mata natin, meron daw po tayong dalawa lang pagpipilian. Magpatuloy tayo sa pagtulog at hanapin ang pangarap sa ating panaginip o bumangon tayo at habulin ang ating pangarap sa buhay sa pamamagitan po doon ng pagtatrabaho. Pero hindi po dito tinuturo na parusahan natin ng katawan natin o magpakakuba tayo sa trabaho. Kailangan din daw pong binabalansin natin ang mga bagay. Partikular dito yung kalusugan natin. Dahil ang kalusugan natin at pag binalansin natin ito, makakapasok tayo, makapagtrabaho tayo kinabukasan. Sabi ko nga kanina, na-experience to ni Pastor na nagpa-construct tayo ng church at sa mga construction workers na kapag Monday po, hindi sila nakakapasok. Kasi po yung iba, naaabuso nila yung katawan nila. Kapag may pera, nagiinuman, pagka nalasing na o may hangover, kinabukasan, hindi po makakapagtrabaho. So madalas po nangyayari to. Particular, hindi lang po sa construction work, meron din mga nag-o-office na ganon. At nakakalungkot po kasi kung kumikita sila ng 500 sa 24 days, nababawasan po sila sa every Monday ng pagpalagay na natin 2,500. Na malaki din po yun para sa kanilang pamilya. So dahil sa hindi nila pagbalanse o hindi nila pagdisiplina
sa kanilang sarili, nawawalan po sila. Ang tamang oras daw po at pagtulog ay paghahanda sa ating katawan para magtrabaho tayo kinabukasan at makibaka para sa ating pamilya. At kinakailangan din daw po natin na ayusin ang ating katawan para pag nagtrabaho tayo, hindi po papatay-patay o tutulog-tulog. Kasi nga malakas ang ating katawan. Sa Kawikaan 19:15, kung ikaw ay tamad at tulog lang ng tulog, magugutom ka. Literal po na sinabi ng Biblia na kapag tayo ay tamad, magugutom tayo. Dahil wala tayong kakainin, dahil wala tayong pinagpagalan. At bilang mga Kristiyano sa atin po, kinakailangan daw po natin maging masipag sa lahat ng aspeto ng ating buhay. At patuloy po dito, patunay din po dito ang ating pagkakaloob. Kasi kapag naging tamad tayo sa pagkakaloob natin, mauudot po yung mga biyaya na para sa atin. At sabi nga, mahirap talaga ang mabuhay sa mundo, pero wag na natin pahirapan pa dahil sa katamaran natin. Naririnig ko po yan sa ating pastor. Sabi sa Salmo 126:5, sila nagtatanim na lumuluha ay mag-aani tuwang-tuwa. Mag-aaning tuwang-tuwa. Ito po, nung nabasa ko po ang verse na to ng Salmo, ito po, na-inspired po ako rito na every time na pagising natin sa umaga, gaano man kahirap magtrabaho, gaano man ang pagpapagal natin sa buhay, pagdating ng araw may aaning tayong tuwang-tuwa, pati ang ating mga mahal sa buhay. Gaano man kahirap maging masipag, magandang buhay sa atin ay naghihintay. Kadamay na rito yung ating mga mahal sa buhay. So sa ating pong pagbibigay, meron po tayong designated envelope. Ito po ang red. Ito po ay pagpapakita lang ng katapatan natin sa Panginoon. Kung ano ang pinagkatiwala sa atin, ibibigay po natin ito at ibabalik ng 10% para sa ating Panginoon. Ang blue envelope naman po, ito po yung ating special project kung saan dito po nakukuha nating i-develop o pagandahin ang ating church sa mga pangailangan sa ating pag-worship o pagsamba. Ang white envelope naman po, ito po yung ating benevolence fund kung saan umaabot tayo ng mga kaluluwa, ng mga naliligaw, especially sa mga kabataan sa ating campus ministry. Nagagamit po natin ito at sa mga darating pa na plano ng ating church sa patungkol sa pag-abot sa mga taong hindi pa nakakakilala. And then ang ating brown envelope po, ito po yung ating pagtutulong-tulungan. Nakita nyo naman, may mga pictures yata tayo na may nande-develop na yung ating church. Nagkaroon po tayo ng wall, security po natin yan, fence natin, perimeter fence para po sa ating church. At meron na rin po tayong outside kitchen, ika nga, na kung saan dito nating kakainin ng mga kakainin pa natin sa ating church. So, pagsasalu-saluan. And then, patuloy po tayo magkalob sa ating brown envelope. Pagtulong-tulungan po natin ang ating church para sa ganon. Matapos natin ito and sa susunod na ating worship, marahil hindi na tayo rito, sa malaking church na tayo, sa ating building. At meron din po tayong sky blue. Ito special po ito para kaloob din natin sa ating Kapaskuhan, sa ating Panginoong Hesus, na kung saan siya po ang ating tagapagligtas, tayo po magbibigay. At ang makukuha po natin dito is babalik din po natin para po papunta sa ating building project. So tayo po tumayo at manalangin. Panginoon Diyos, Ama naming makapangyarihan, muli pong nagpapasalamat kami sa aming mga buhay, Panginoon, at nagpapasalamat kami sa mga biyayang pinagkakalob mo sa amin at sa bawat pamilya na naririto. Lord, dinadalangin ko po na patuloy kami magkaloob ng tama, Panginoon. Patuloy mo kami bigyan ng pusong tapat, Panginoon, sa aming pagkakaloob. At patuloy kung dinadalangin sa iyo, dinadalangin namin, Panginoon, ang bawat isa na miyembro ng Solid Ground na patuloy mong pagpalain. Ano man ang aming pinagkakakitaan, Panginoon, ano man ang aming mga hanap buhay, Lord, patuloy mo kaming pagpalain, patuloy mong i-bless, Panginoon, upang sa ganon magbalik kami ng tama, ng para sa iyo lamang. Muli po, salamat, Panginoon, sa umagang ito. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Good morning, everyone. Palakpakan po natin ang Panginoon. Napakabuti niya ngayong umaga.
Good morning sa lahat and thank you for coming. We are going to discuss the next chapter or the next part after nung preaching ni Pastora last week, and the title of our sermon today is The Footsteps of the Faithful, the 4 F's of Pursuing God. And I am here, si Brother Chris, to fill in for Pastora. She is much better. Konting konting pagpapagaling na lang. Amen. So thank you for your prayers. Thank you so much. The footsteps of the faithful. The 4 F's of pursuing God. Question po, ngayong umaga. Pwede po ba natin i-pursue si God habang nagpapakayaman? Uy. Nag-accept naman ako kay Lord. Actually, nagsa-service naman ako. Nagdi-devotion pa. Although minsan hindi kompleto, pero nagdi-devotion din naman ako. Okay na ba yung faith kong ganun? Mapupunta pa rin naman ba ako ng langit? Or kamusta kaya ako kay Lord sa ganong kalagayan ko? Paano ko malalaman kung mahina or malakas ang faith ko base sa ginagawa ko para sa Panginoon sa araw-araw? Yan po yung mga tatry natin sagutin this morning. At sisimulan natin with the reading ng ating passage this morning. Nasa 1 Timothy chapter 6, verse 11 to 16. But you, man of God, flee from all this and pursue righteousness, godliness, faith, love, endurance, and gentleness. Fight the good fight of the faith. Take hold of the eternal life to which you were called when you made your good confession in the presence of many witnesses. In the sight of God who gives life to everything, and of Christ Jesus, who, while testifying before Pontius Pilate, made the good confession, I charge you to keep this command without spot or blame until the appearing of our Lord Jesus Christ, which God will bring about in His own time. God, the blessed and only ruler, the King of kings and Lord of lords, who alone is immortal and who lives in unapproachable light, whom no one has seen or can see, to Him be honor and might forever. Amen. Can we all bow our heads and pray? Dear God, we thank you for this passage, Father. Lord, allow for this passage to really speak to us, Lord, today. Allow, Panginoon, na hindi lang namin matanggap ito with our open hearts and minds today, kundi, Lord, ma-apply namin to sa lahat, Lord, ng decision-making namin, sa family namin, sa careers namin, or whatever the future holds for us. Father, we thank you, Lord, that you brought us here. And Lord, we pray, Panginoon, na let your Spirit be with us right now. May we feel your presence right now, Panginoon, and may we give our 100%, Panginoon, in the learning of your word. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sige po, palakpakan natin si Lord. Amen. Ang ganda po ng passage natin this morning. Now, I just want to do a quick review kung ano yung pinanggalingan nitong passage na to. So last week, si Pastora po, diniscuss niya na merong 2 problema sa church ng Ephesus. At sa church ng Ephesus, kumakalat po ang false doctrines. Marami pong false teachers at sinusuway po sila pero ayaw po nila magpatama. Yun yung problema doon, number 1. Number 2, problema sa church of Ephesus during this time ay nai-inlove sila sa money. There is love of money na gusto nilang makamit, yung talagang kumita sila ng pera, yung success, yung ambitions nila. Sobrang na-inlove sila sa money at yun yung pinanggagalingan. Kaya nga sabi ni Paul, nung sinulat ni Paul ito kay Timothy, na siyang pastor ng church ng Ephesus at the time, ay maging kontento tayo sa anong meron tayo. Huwag tayong sobrang maging mapagmahal sa pera. Meron silang desire to be rich na nagfo-fall na sila to temptation. Tignan natin yung first verse 11. But you, Timothy, are a man of God. So flee from all these evil things. So number 1, flee from false teachings and the lust for things. 2 ang binabanggit dito sa point na to. Una is flee from false teachings at pangalawa is flee from the lust for things. Ngayong nasa panahon tayo ng internet, napakarami pong online preachers. Amen? I'm sure meron din kayong fina-follow na online preachers.
And you know what? Marami sa kanila, they really preach yung tama. Pero meron din po dyan na merong mga iba ang tinuturo. At yun yung gusto kong i-point out this morning, na mag-ingat po tayo sa ating pinapakinggan, mag-ingat tayo sa mga fina-follow natin. Social media preachers, TikTok, Instagram, Facebook, sampa, YouTube. Andyan sila. And maaring tayo, hindi natin fina-follow. Maaring dito tayo sa Word of God talaga, may devotions tayo. Pero meron din naman kasing mga kaibigan natin at mga kamag-anak natin na fina-follow nila tong mga false preachers, false teachers. So, merong mga false teachers na fina-follow talaga yung hindi Christian yung tinuturo, pero meron din yung Christian, yung Word of God ang tinuturo, pero may konting mali. Now, in order na magkaroon ng false teaching, hindi necessarily lahat false teaching. Sometimes 99% truth, 1% is a lie. At yung 1% na yon, it can grow a seed in our hearts at maging problematic sa ating takbo, sa ating spiritual na buhay. And that's why we need to remind them. Kung may kakilala tayo na laging nagpa-follow. Alam niyo po kasi sa online, sometimes they take one verse. They take a thought. Naalala ko nga, so Steph Curry, I can do all things. Ang dami po na tunay na ibig sabihin yung Philippians 4:13, I can do all things through Christ who gives me strength. Iisang verse na nga lang, kinuha pa yung I can do all things. Tapos ginawang NBA. Pero the truth is, sobrang package na ito, na iba na yung nagiging tingin ng mga tao sa Christianity. I can do all things, kahit ano pwede kong gawin. Well, that's not really the content or the context. So napakahalaga po na talagang susuriin natin. We have our online devotions with Pastora Alma. And hindi po ba kung nakapag-online kayo this week, ano bang inaaral natin this week sa Old Testament? Di ba mga sukat sa templo? Hindi po ba parang ang daming diniscuss about anong sukat nito versus ganun? At nung nag-lead ako ng online devotion natin the past 2 or 3 days, parang puro sukat to Sige, babasahin lang natin. Pero sinusuri natin ang Word of God, wala tayong pinalalampas. Hindi natin sinasabi, sukat lang naman yan, skip na natin. Hindi. Kasi sa gitna nun, merong wisdom. Meron biglang ibig sabihin kung bakit natin. Nagigets po natin, kabaliktaran po yan ng mga online preachers na fina-follow natin. Kukuha lang ng gusto nating marinig para ma-follow sila, magka-stars sila, kumita sila ng pera. Do you see the difference? Hindi po tayo nagpapa-stars sa online. Nabanggit na ba niyo yung pastora? Nga pala, stars. Hindi po. Because that is not the point. In fact, nung nakita ko yung star system, nung nauso yung stars, sabi ko, I'm not interested na humingi ng stars from people. This is not the goal. Mamaya kapag ginusto ko tong stars, doon na kami mahumaling. Pastora, ibahin mo ng konti yung dapat maganda yung message mo para may stars. See, kapag ka-motivated by money, ang message na babaluktot. So mag-ingat po tayo. And number 2 na dinidiscuss dito sa verse na to is the lust for things. Sobrang kagustuhan sa material na bagay. Sa material wealth. Dati meron akong pangarap. Naglaho. Joke. Ang pangarap ko dati nung graduate ako ng college, sabi ko, by 30 years old, dapat may 1 million na ako. Dapat millionaire. Sinong ganun din? O ayaw aminin kasi 30 na, tas wala namang nangyari. Ako lang ba talaga yon? Sige, fine. Pangarap ko yun. At praise God, kasi nung nag-30 ako, meron akong 50,000 pesos. Sa madaling salita, maring hindi ko man nakamit yun. Pero ito ang problem. We set goals for ourselves na andun ba si God? Meron pa yung dapat bilyonaryo na ako by 50. Dapat ito na yung stores ko by this age. Dapat within 10 years, ito na yung career ko. Ako na yung president ng company, blah, blah, blah. You see, we always have these plans. The question is, are these really what should concern us?
according sa sinasabi ng Bible. May study na ginawa. Kapag daw nag-hit ang isang tao dun sa mga 9 na age nila, 29, 39, 49, 59, and so forth, nagkakaroon ng assessment at konting crisis sa buhay nila. Anong ginawa ko sa buhay ko? Hala, magte-30 na ako. Hala, magka-40 na ako. Hala, magsi-50 na ako. Ano ang ginawa ko sa buhay? May something daw sa 9 or sa 0 kapag nag-30, 40, 50 ka na nagkakaroon ka ng konting identity crisis. Or hindi identity, sorry, midlife crisis. Parang kinakabahan ka na walang nangyari sa buhay mo. And yun ang matinding pressure sa atin minsan. Kasi sa sobrang kagustuhan natin, mga pangarap natin na sobrang tataas, walang masama po mangarap ng mataas. It will help us sa retirement, sa mga anak natin, sa families natin. But the thing is, masyado tayong nasa stress, nadidepress tayo. Masyado yan kumakain sa pag-iisip natin. Minsan hindi tayo patutulugin yan. Minsan, gising ka pa hanggang madaling araw na likot-likot lang. Akala mo naman magkaka1 million kapag inisip mo ng ganun. Really? Hindi. And you know what? It's interesting. Kasi this week, sa aming pastoral class, sabi ng teacher, I want you to create a mission and vision statement para sa sarili mo. Sabi ko, tama ba yung narinig ko? Para sa sarili ko? Ang alam ko, ang mission and vision statement para sa isang company or organization, para sa sarili ko? But it's so interesting kasi, totoo nga naman, if companies para sila ay mag-succeed, gumagawa sila ng mission and vision statement para meron silang gabay, why not? Makes sense. Gawan natin ang mission ng buhay natin, and yun na lang ba kakain, matutulog, papasok? What is your mission? And the second question is, if you write your mission, if magpa-assignment tayo ngayon, seatwork, and we write our mission and vision statement, will we be able to see the word God, Lord Jesus, sa mission and vision statement natin? Or will it be just pure success, ambition, maging ganito ako, magkaroon ako ng ganitong career, makagraduate ako, maging magna cum laude, and so on. So the challenge for us this morning, church, let us plan our lives na nandun si Jesus. Amen? Because why not? Didn't He die for us? What was the main goal of Jesus? Wasn't His main goal us? Wala man lang ba siya dun sa ating mga pangarap? Amen? Now let's look at the verse again. Sabi, flee. Flee. Bakit kaya flee? Bakit kaya hindi sinabi ni Paul na walk away? O kaya turn your back against? Bakit flee? Alam niyo ba yung flee kung ano ibig sabihin nun? It's run. Right? To flee is to just run away. When you flee, there's a sense of urgency. Amen? Asap na, takbo na. Pag masyado ka na nahumaling sa success, baka naman nag-network na yan sa isip at puso natin na sobrang nahatak na, it's time to cut it and go, run, flee. Amen? Ano pa? Bakit flee? There's a stronger commitment na lumayo. Kasi pag linakad mo lang, okay lang yan. Pero when you flee, when you run away, mas malakas yung commitment mo na lumayo dito sa love of money, sa love of wealth. Nung bata tayo, sino nagpaputok nung New Year? Meron ba? Ako lang pa rin, at kami ni Ed lang, naghahagisan ng paputok. Pero may ganong, nagpapaputok tayo, 5-star, 3-star, 10-star si Kuya Ras. Ganito kalaki yung paputok. Ganito kalaki. Game. Diba naalala ko kasi nung ako'y bata at matapang pa natin nun. Ako, posporo lang. Hindi, kaya to. Mabilis lang yan. So, sisindihan mo, sisirit yung apoy sa mitya, tapos mamamatay, tapos, naloko mo ako Sindi ka na Pero mamamatay. So ngayon, lalapit ko ba uli yung daliri ko para sindihan o Nahirap na minsan tatambay ka muna soft drinks. Hindi, mamaya pre, hintayin natin.
Nakatakot eh. So sisindihan mo ulit. Tapos pag nakita mo yung mitya biglang umapoy, tapos biglang lumilidat, anong gagawin mo? Hahu. Aasarin mo ba? Hindi. Kasi yari yung mga daliri mo, kita tayo sa ospital. Di ba? Tatakbo ka. You will run away. There's a sense of urgency. Ang strong ng commitment mong lumayo dyan. When you run away from evil or dito sa danger side, saan kayo usually papunta? Sa safe side, hindi ba? So it's the same thing. When you run away from these evil things, you go towards, anong opposite? Good things. Righteousness. Hindi ba? And that's the thing. When you have been spending some time dito sa evil, Paul says, we must flee. Kasi the faster you flee away from evil, the faster you approach God and His presence. Amen? And that's why, isa pa, hindi magkakaroon ng chance na mahabol ka when you run. Do not give the devil a foothold. Diba? Sino naman naasarin ko ngayon? Si Kirk. Ikaw, diba? You flee, diba? You run away kahit maganda yan. Kahit na Kristiyano yan, diba? You run away together. Joke lang. Wala, no? Talaga. At hawak mo lagi cellphone mo. Joke lang. So we run away from, I'm not saying evil ang yung mag-girlfriend or mag-boyfriend. I'm just saying na sa correct time na lang. After mag-aral. Di ba? Ano pa? When there's a love of money, we should flee. Alam nyo, ang mundo, it's so focused talaga to chase success. It's so focused na makakuha ng promotion, makakuha ng client, ng customer, makakuha ng bahay, ng kotse. Somehow, parang sobrang, nung mga bata tayo, nag-jeep naman tayo, it's fine. Kasi di ba kapag habang hindi naman pa natin talaga kaya, huwag natin stressin na makuha itong mga bagay na to kung hindi pa talaga tama yung oras. Amen? At pati yung mga bata, yung mga kabataan na nasa university, pati sila, ang tataas ng kanilang mga gustong makamit. Gusto nila magna cum laude. Or kahit makapasa lang sa tres. Sinong yun ang pangarap? Kabataan. Makatres lang. Pangarap ko yun noon eh. Joke. Pero yun. So ano nangyayari sa family? Nai-stress. No? Ang dami tuloy stress. Si mama at papa, ito yung gustong gawin. Yung mga anak, ito yung gustong gawin. May mga inggitan sa mga pinsan. Ganyan ka ba? Kasi ako nandito na. May inggitan sa mga magkakapatid. Doon sa mga parents na magkakapatid, sa families, may mga ganyan minsan. It does really happen. And that's why, ang stressful. Kung susundin natin yung the way of the world, na kailangan ito puro success, it's gonna be really stressful for us. Ang sabi sa Proverbs 23:4-5, do not wear yourself out to get rich. Do not trust your own cleverness. Cast but a glance at riches, and they are gone. For they will surely sprout wings and fly off to the sky like an eagle. Huwag tayo masyadong mahumaling, kasi hindi yun ang importante. What should we do? Matthew 6:33, seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Let's remind ourselves, our focus is Jesus. Because in the end, sa deathbed natin, really, hindi mo linilista yung mga kotse mo, yung mga bahay mo. In the end, kung ano yung nagawa mo for your family, for others, and for God, yun na lang ang laman ng isip mo. Verse 11, tignan pa natin. But you, Timothy, are a man of God, so run from all these evil things. Pursue righteousness and a godly life, along with faith, love, perseverance, and gentleness. Number 2, follow what's important. Follow what's important. Itong 6 na to, these are the things we need to pursue. Righteousness, it's our relationship with others. Godliness, it's our relationship with the Lord. Faith, it's our relationship with the unseen. Love, it's our relationship with the greatest commandment.
Perseverance, it's our relationship with hardships and trials and struggles in life. And lastly, gentleness, it's our relationship with our response. How do we respond kapag may matinding mga nangyayari? Sobrang nagfo-focus ang mundo sa trabaho, sa kumpanya nila, sa negosyo nila, sa course nila, sa kung saan mag-aaral. Ultimo mga kabataan, di ba? Saan ka ba mag-university? Ang laki-laking bagay. I'm not saying na syempre wag mong i-goal na magkaroon ng maganda kang pinag-aralan sa magandang university. I'm just saying na if this will eat time na mawawala ka sa Panginoon, I think you need to just rethink muna. Make sure you try to get these goals na ang Panginoon hindi nawawala sa takbo ng buhay natin. Amen po ba ron? You know, when I was in Malaysia, or after high school, ang mga kabatch ko, nag-college kagad. Kabatch ko si Apple. Nag-college siya kagad. Pero ako, pinag-aral ako sa Malaysia and we did this British curriculum na parang senior high. So 2 years akong ginawa ko yun. And right after nun, bumalik ako sa Pilipinas, saka ako nag-start ng college. So technically, pagbalik ko sa Pilipinas, 2 years akong delayed. So ngayon, parang lagi kong kailangan i-explain ng sarili ko sa lahat. Kung bakit, kuya, bakit ang tanda mo na kumpara sa amin? Lagi kong, kulang na lang mag-print ako ng handouts. Oh, sige, alam ko na yung tatanong mo eh. Oh, sige, tingnan nyo na lang online yung history ko. Kasi lagi na lang, yun ang tinatanong. And nagkaroon nga ng time na parang, yan na naman ba yung tatanong nyo? Pero ganun eh. People wanna know kung ano nangyari. Hindi naman po ako tinamad for 2 years. Hindi po yan totoo. But there's such this liking na parang, ano ba tinapos mo? Anong course mo? Hindi ba kapag nagkakaroon tayo ng, pag may nakikilala kang tao, ano yung pinag-uusapan nyo? Saan ka nagtatrabaho? Anong position mo doon? Saan ka nagsuschool? Kapag yung school mo, alam mo, hindi sikat, halos mahihiya kang sabihin. No. Kapag yung company mo, parang di sikat, or alam mo na mas sikat yung company nung kausap mo, parang halos nahihiya kang sabihin. Bakit ganun? Is that who we are? Is that our worth? It's not our worth. And the Bible continuously tells us kung ano yung worth natin. We are made in the image of God. Yun ang ating worth. Amen? Wag tayo, as Christians, wag tayo masyadong mahumaling sa mga bagay na to. Alam nyo, kung titignan natin yung 6, balik lang tayo dun sa 6. Kung titignan nyo yung 6 na yan, righteousness, godliness, faith, and so forth. At the same time, gusto mo maging bilyonaryo, may-ari ng napakalaking korporasyon. Sa totoo lang, mahirap sundin yan habang may napakataas kang pangarap. Gusto mo maging mataas, high-ranking government official, susundin mo yan? Actually, minsan may matatapakan ka. Minsan kakailanganin mong mag-lie. Minsan kakailanganin mo tanggalin yung love. Oo, may mga perseverance, ganun. Minsan mawawala yung gentleness. So, kailangan natin balansehin. Saan ba tayo papunta? Ano bang gusto natin talaga? Talaga bang makakabuti sa relationship natin with the Lord? Sabi sa 1 Timothy 6:9-10, which is our passage din last week, those who want to get rich fall into temptation and a trap, and into many foolish and harmful desires that plunge people into ruin and destruction. For the love of money is a root of all kinds of evil. Some people, eager for money, have wandered from the faith and pierced themselves with many griefs. Kaya mag-ingat po tayo sa sobrang kagustuhan ng success. Balansehin po natin. Amen? Verse 12. Fight the good fight of the faith. Take hold of the eternal life to which you were called when you made your good confession in the presence of many witnesses. Number 3, fight the good fight of faith. Question: why does Paul call this point
or this sa verse na to, why does he call it a good fight? Meron bang bad fight? Let's see. Ano example sa mga good fights sa buhay natin? Pag pinursu mo yung career mo, yeah, it's a good fight. Diba? Kasi gusto mo ma-secure ang family income, ang income para sa pamilya, ang retirement. It's a good fight. Amen? When you pursue your studies and you want to graduate, yes, it's a good fight. Diba? You're fighting for these things na mangyari din sa buhay mo. When you go through challenges, they make us strong. These are good fights. Amen? Hindi yung lumalabas yung masamang ugali natin from these challenges. Kaya kapag may mga challenges tayo, wag naman yung lalabas yung masama, yung nagdadabog ka na, inahagis mo na yung kung ano-ano dahil stress na stress ka na. You are under a good fight. Amen? When you learn a new skill, that's a good fight, right? Mahirap, it's challenging, but it's a fight. Pero in the end, matututunan mo yung skill. Amen? I remember I was high school. Buong barangay namin nagro-rollerblades. Sinong rollerblades? Wala, ako lang pa rin. Okay. Dami naming gamit. Experience. Yeah, nagro-rollerblades ang lahat. So na-peer pressure ako. Sige na nga, ano ba naman? Sige na nga, mag-rollerblades. And dami-daming humps sa subdivision namin. So paano yun? Okay, fine. Inaral ko. I tried to learn this new skill. Sinuot ko yung rollerblades. Nagmukha akong nasa 80s disco. Tumatapak lang akong ganun. Hindi ko rin-roll, kundi tinatapak ko lang din yung, ano pat meron, gulong. Pero nung natuto ako, parang K-pop na. Oh? Di ba? Kasi nagsaslide na ako, natuto na ako ng bagong skill na yun eh. And that's the thing eh. Yun yung magandang resulta na you're fighting for something, new skill. Kaya mga kabataan, alam nyo, there's really no time for games and movies and TV series. Habang tayo mga kabataan, pinapanood na natin yung season 5 o season 6, yung kaklase mo nagpapakadalubhasa sa Photoshop, sa video editing, sa AI, sa programming, sa coding. Habang paulit-ulit nating line-level up yung sa games natin, may 4-5 na doon sa mga kabatch mo, nagpapakadalubhasa, na mas meron siyang chance na makuha pag-graduate niyo lahat. And that's why this is the time, kabataan. You know, kapag meron na tayong work, it's harder. Pero kapag habang kabataan tayo, kaya natin magpuyat, di ba? Sinong 2 a.m. natutulog? Ay. Okay, ayaw mag-amin ha. Andito yung magulang eh, no? So, kaysa napupuyat tayo sa kung ano-anong mga bagay na hindi naman makakatulong sa future, why not magpakadalubhasa tayo dun sa mga bagay na talaga magbibigay sa atin ng pag-angat, di ba? Ano pa mga good fights? When you fight for your marriage, kahit na ginawang kanya ng kasalanan, you're fighting for it, di ba? You give forgiveness, di ba? You allow for communication to flourish pa rin. When you fight for what's right, kapag meron kang kamag-anak or meron kang kapatid or yung anak mo na bully or may ganun, di ba? You fight for what's right. You fight for justice. Yung katrabaho mo, yung schoolmate mo, may nangyari sa kanya masama na pagbintangan siya, ikaw alam mo yung katotohanan, you fight for what's right. That's a good fight. It's challenging, but these are good fights. Health concerns. Pag nalaman mong meron kang one of the top 3 diseases natin sa mundo, which is heart disease, diabetes, or cancer, you fight. Hindi ka mag-give up. Hayaan mo na ako mamatay, heaven naman. No, you fight. You fight. Aayusin mo ang kalusugan mo, aagahan mo ang tulog, gagandahan mo ang kain, kukontian mo, mag-e-exercise tayo. Diba? These are the fights, the good fights that we do. Huwag tayong masyadong nade-depress sa mga good fights natin. For example, yung career or yung school natin, huwag tayo masyadong nade-depress na, ay, hindi nangyari to, hindi ako magna cum laude, ay, hindi ako nakapasa ng board. Things happen. Don't be depressed. You can take it again, yung board, ganun.
you are in a situation na maaring walang ganong opportunity ang parents natin. Think about that. Baka yung ibang parents natin nahirapan mag-aral, but tayo, nandun tayo sa university. Baka yung parents natin talagang uling-uling ang mukha, kakatrabaho, pero tayo nasa aircon tayong opisina. Or kung ano man. So, let us be thankful pa rin sa mga fight na ginagawa natin. Amen? What are examples of bad fights? Yun yung mga lagi na ikipag-away, conflict seekers. Yung parang, yung mga addictive and destructive goals natin, yan yung mga masasama eh. Yung discrimination against others. So bakit si Paul, sinabi niyang good fight ang faith? Why is it a fight? Is it a fight? Having faith? Is it challenging? Yes. You have to fight off evil. Minsan nga, sa kagustuhan mo maging Kristiyano, minsan kahit family. Dahil may sariling belief ang family, nagka-clash. Minsan asawa. Okay? Minsan, yung ibang relatives na mayroong masasabi. Family kayo, you attend church, pero iba yung religion nila, may masasabi. Minsan ganon. So that's why we have to fight off doubt or unbelief. Si Peter, nung naglalakad siya sa tubig, si Peter, naalala nyo? Ang ganda nung kanyang faith, he was really fighting. Kailan lang ba siya lumubog? Nung nagsimula na siya mag-doubt. And that's why kailangan, lagi natin tinetrain ang faith natin. You know what? This is a true story. May isang nanay, sinabihan siya ng doktor na meron siyang cancer. Ayaw niya maniwala. Hindi ako naniniwala, hindi yan cancer. Ano lang yan, mawawala din yan. Inuman ko lang ng herbal tea, ganyan-ganyan. Sabi nung anak nung nanay sa doktor, Dok, harapan mo kaya siya ng ebidensya para naman maniwala siya kasi ayaw niya maniwala eh. So, nagpa-appointment uli si Doc. The next week, sabi, Nay, punta po kayo. May didiscuss ako sa inyo. Pagpunta ni nanay the following week sa clinic, ang kapal ng mga papel, may MRI scan, may mga x-ray. Linatag ng doktor sa harap ng nanay, Nay, ito po yung bukol. Ito po sa x-ray, ito sa MRI. Ito yung mga studies kung saan sinasabi na kapag ganito ang itsura, cancer siya. At na umabot ng matagal, nag-i-explain. Habang nag-i-explain yung doktor, umiiyak na yung nanay. Nagbe-breakdown na siya. Sa kahit sinong may nanay dito, pag nakita natin ang nanay natin na umiiyak, di ba parang gusto niyong suntukin yung nagpaiyak? Di ba ganon? In this case, hinayaan ng anak. Hinayaan. You know why? Sometimes, we need to be hurt to be saved. Yung mga dati nating doubts, mga pinaniniwalaan natin, kailangan ma-break from us para maligtas tayo. Amen? And that's why kailangan matanggal na natin yung doubt and unbelief natin. Sabi din doon, fight the good fight of the faith, sa verse 12, take hold of the eternal life. Nung panahon na yon, may mga Olympic Games, may mga kung ano-anong regional games nung panahon nila Paul. At alam na alam nila na when you participate sa isang contest, merong rewards. Makikilala ka, mare-recognize ka. And doon dinodraw ni Paul yung sinabi niya dito, take hold of the eternal life. When you fight the good fight of faith, ito yung reward mo, eternal life. Kaya kailangan natin i-train ang ating mga sarili. Paano natin iti-train ang ating mga sarili? Sa faith natin. How do you fight this good fight of faith? Obviously, punta tayo sa services. Okay? Tapos, mag-online devotion tayo, mag-pray tayo. These are very, very simple, yet sometimes we cannot make it consistent. Life, yung katulad ng binanggit ko kanina, life will try to take away your focus kay Lord.
Ito, iabutin mo to, ito, promotion mo to, kunin mo to, success, ganyan. It will try to take away until parang hindi mo na maabot. Nawawala ka na sa services. And that's why kailangan we have to fight this good fight. Amen? Hindi naman pwedeng uma-attend lang tayo ng services, yun na. You cannot study and not apply it. Study lang tayo ng study, hindi nag-a-apply sa buhay. Mahirap yun, di ba? Now, let's go to verse 13. In the sight of God, who gives life to everything, and of Christ Jesus, who while testifying before Pontius Pilate, made the good confession, I charge you to keep this command without spot or blame until the appearing of our Lord Jesus Christ. Number 4, be faithful. We need to be consistent, sabi nga dun sa verse. Hanggang dumating ang Panginoon, hanggang kunin tayo ni Lord, we need to be consistent sa ating faith. 1 Corinthians 4:2. Pwede bang hilingin ko lahat magbasa? 1, 2, 3, go. Amen. Required. Na ngayong meron na tayo nitong faith at relationship kay God, i-prove natin na faithful tayo. Hindi yung nasimulan, tas wala na. Tas after ilang buwan or years, masisimulan ulit, tas wala na. Let's prove na kaya natin maging consistent. Amen? You know, we need to create faith-building habits. Kasi meron din namang faith-killing habits. Ano yung mga faith-building habits? When you always go listen sa online devotion, it's building your habit. It takes 30 days daw to build a habit. And when you're consistent doon for 30 days, it becomes a part of your daily routine. Kapag binild mo na lagi ka nagsa-Sunday service, it becomes a part of you na kapag wala ka sa isang service ng Sunday, parang may bigat sa puso, parang may kulang. Hindi ako kumpleto ngayong linggo. Meron akong kilala dati, ang ganda ng kanyang faith-building activity sa sarili niya. Sabi niya, hindi ako magbe-breakfast hanggat hindi ako nagde-devotion sa umaga. Hanggang ngayon, di pa siya kumakain. Hindi, joke lang. Biro lang. Ang ganda kasi ng ginawa niya. Na, ano yun may tawag doon na meron kang secondary activity na hindi mo gagawin bago mo magawa yung primary activity na yun. It builds faith. Does. Maring meron tayong kailangan gawin. Hindi ako magkakape ng Sunday with my friends kung hindi ako nag-church nung Sunday na yun. Something similar like that. So these are faith-building habits. There are also faith-killing habits. Pinapatay yung faith natin. You miss a service, di ba? When you miss a devotion, I'm reading this book called Atomic Habits by James Clear. Ang ganda-ganda ng sinabi doon. Ang sabi, a habit missed once is a mistake. Pwede tayong bumawi. Pero a habit missed twice in a row is a new habit. And it's a bad habit. The fact na lagi mong ginagawa yung pagka-miss, it is actually a new habit. And that's why kailangan inaayos natin yung habits natin. Sino dito nagbabike? Bikings. Bike. Kami ni Clyde, Bikings. Ang sarap magbike, amen? Naranasan nyo na rin ba yung stationary bike? Yung nandun lang kayo sa lugar, tapos may machine na mukhang bike na nagbabike kayo doon? Masaya ba yon? Gastos. Pero iba yung saya kapag ka nagbabike ka with friends, di ba? Napupush ka, namomotivate ka. Kapag nagja-jogging ka with a friend or with friends, versus ikaw mag-isa. Sila nga, hindi sila gumising, tas ako magja-jogging, wag na. Parang wala tayong masyadong motivation. It's the same thing.
You know, it's called latent energy. Latent is hidden. Na somehow, kapag kasama mo yung grupo, friends mo, this hidden energy or this latent energy lalabas. At mapaperform mo ng maayos yung kailangan mong gawin. It's the same sa ating Christian life. Why are we encouraging people to attend on-site service versus online? I-on mo yung online. Hi, everyone. Wala talaga eh. Madali lang matulog. I'm sure may mga dahilan minsan ba tayo nag-online. Hindi yun ang pinag-uusapan ko. Sometimes there are emergencies, may mga events. Pero kung mas consistent tayo sa on-site, di ba kanina nagtaas tayong kamay, praise and worship, kumanta tayong malakas? Kung tayo lang mag-isa sa bahay, gagawin ba natin? Maybe, yung iba sa atin. Pero I can tell you, most of us, hindi naman tayo ganun sa bahay na malakas pa boses. Pero the mere fact na nandito tayo, nakikita natin yung kapwa nating Kristiyano na ganun, it also encourages us the latent energy para makapag-worship. Whenever nandun tayo sa circle natin sa small group, it encourages us na makipag-usap, mag-share. Minsan nagkakaiyakan, nagkaka-sharing na mabibigat at nagkakaroon ng... It's really hard when it's online. And that's why it's so important na meron tayong on-site na ginagawa natin with others. Tumutulong, this is a faith-building activity. Faith-building habit. When you allow yourself to be a part of a Christian community. Amen? Here's my last verse. Hebrews 10:23. Let us hold unswervingly to the hope we profess, for he who promised is faithful. Question, isn't Jesus faithful? Let me ask again, is Jesus faithful? He is. I love this verse just because of the word unswervingly. Ano po ibig sabihin ng swerving? Nag-change lane sa daan, di ba, sa mga drivers? But when you unswerve, you don't change lanes. Isa lang yung sinusundan mo, ano man mangyari. And that's why I love this verse. Kasi dapat hindi tayo nag-change lanes eh. Alam niyo kung bakit? When I was studying this passage for this preaching, the Lord impressed something that made me cry. When He was carrying the cross towards Calvary, nadapa siya, nahirapan siya, babangon siya, but He never swerved lanes. He never veered away. Hindi siya biglang kumanan, hindi siya biglang kumaliwa. The destination was right there. It's Calvary. He was looking at Calvary kasi nakikita niya na this is the place I will die for my people. This is the place I will allow for my people to accept salvation and ultimately matanggap ako. Brothers and sisters, God's only goal was you and me. Is He that important naman sa buhay natin? Yes, we need to live. May daily routine. Pero gaano ba siya ka-included sa araw-araw natin? This is the challenge we have for this morning. Did you learn something today? Amen. Amen. Can we all rise and sing this beautiful song to the Lord? Hindi nagbabago pagmamahal mo, dakilang Diyos kay buti-buti mo. Di ka nagkukulang sa bawat araw, lubos at wagas ang iyong katapatan. Hindi nagbabago pagmamahal mo, dakilang Diyos kay buti-buti mo. Di ka nagkukulang sa bawat araw, lubos at wagas ang iyong katapatan. Brothers and sisters, can you look
at me for a second. Kilala niyo po ang sarili niyo. Kilala ko ang sarili ko, and that's, lahat tayo alam natin yung nangyayari sa pang-araw-araw natin. We have built habits that pulled us away from God. I want you to look at your everyday, every week, every month. I-target nyo yung mga habits na nagawa natin na unti-unting naglalayo sa atin sa Panginoon. The devil wants us to develop those bad habits. Today, we're gonna pray. With every eye closed right now, we're gonna connect with God right now. We're gonna talk to Him, and let's just say sorry to the Lord right now. Lord, sorry. May habit kaming nagawa na hindi maganda, na pinalayo kami sa inyong presensya. Dati, Lord, ang sarap ng ating time together, ang sarap, Lord, ng pakiramdam whenever we have this time together. But Lord, somehow, nakadevelop kami ng bad habits. Pero kayo, Lord, never kayong naging unfaithful sa amin. Can you just pray right now and pray na mawala yung mga bad habits para continuous ang paglapit natin sa Panginoon at ma-develop ang relationship natin sa Kanya. Let's all pray. Hallelujah, Jesus. Father, you know us. You know the relationship na meron kami with you, Lord. Dalangin namin, Lord, ma-develop pa ang aming habits para lalo kaming mapalapit. Hindi yung kabaligtaran na lalong mapalayo. Father, this world will try its best na kunin ang attention namin away from you. Father, right now we want to tell you that we will fight this good fight of faith, Lord. It's not gonna be easy, Lord. Ang dami naming responsibilities, Lord. Ang daming, Lord, kailangan naming gawin, Panginoon, sa araw-araw. But Father, we're fighting because you fought hard for us, Jesus. And this is the motivation we have, Lord God. If you were able to die for us on the cross, be the only goal. Father, we pray nakasama kayo lagi sa habits na ginagawa namin everyday. We love your presence so much, Lord. Nagsisisi kami sa ginawa namin, Lord. Father, forgive us and take us, Lord, more and more into your presence. We love you so much, Jesus. Father, I pray for my brothers and sisters. I pray, Panginoon, na kayo ang mag-protect, Lord, ng time nila with you. I pray, Panginoon, na mabago ang kanilang mga hearts if ever may nagawa silang hindi ka nais-nais. Father, I pray for them. They are really trying, Father, and I know your guidance and Holy Spirit will help them. Allow them, Lord God, to have a deeper and stronger relationship with you, Lord. Thank you, Father, for the word today. And Lord, guide us, Lord God, in everything we do, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. God is so good. Thank you for coming and enjoy your small groups right now and see you again next week.